Dagdag po sa problema sa plastic, ang mga upos na sigarilyo basta-basta na lang itinatapon sa kalsada at numero unong kalat na nakukuha ng MMDA. Nakatutok si Mark Salazar. Tuwing nagsasagawa ng anti-littering operations ang MMDA, ang mga nagyoyosi ang natatimingan. 8 araw sa bawat 10 hinuli nilang nagtapon ng basura sa kalye, upos ng sigarilyo ang itinapon. Ang ibang nahuli kundi papel ay balat ng candy ang initsa sa kalsada. Ang maliliit na bagay na ito, bahagi ng mahigit 37,000 tons ng basura na nadje-generate sa Kamaynilaan araw-araw. 85% ng garbage sa mga markets is compostable. Sa household naman, 50% ng household waste is also recyclable, compostable. So kung i-apply ng barangay or every barangay i-adapt to. So 50% agad ang mawawala kung i-compost nila, hindi na makakating na landfill. May itinutulak na modelo ang MMDA para sa tinatawag nilang Road to Zero Waste Program. Sa Kamuning Market sa Quezon City nila in-install ang Industrial Rapid Composting Machine. It can process 2 tons of garbage in 8 hours. Medyo mahal ang machine, pero based on our computation na ginawa, mas makakatipid ka kaysa magrenta ka ng truck na maghakot ng basura. Ang mga pinagtabasang gulay at pinaglinisan ng isda o tirang pagkain ay nagiging pataba. At kung dati raw 2 truck ng basura ang nakokolekta sa palengke, ngayon 1 na lang. Ito naman ang Coco Pot Maker. Ang mga bunot ng nyog ay niluluto para maging organic paso. Nakapag-produce tayo ng maraming coco pot, hindi na natin kailangang bumili ng plastic, nagpupunlaan ng halaman. Yung halaman na buto na pinunla mo, yung plastic na ginamit pa pag mulaki, tinayin mo sa lupa, kalat pa rin yung plastic. Ang target, recyclable na materials na lang gaya ng plastic at bote dapat ang kinukolekta ng basurero sa atin. Malaking tulong dahil 15% lang ito ng ating basura. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.